Okay mga kapatid, sabi dito, sino nga ba ang iimbestigahan? Ikaw yung kasama doon sa picture ng Diskaya. Ibig sabihin mga kapatid, si Ping Lacson daw kasama doon sa picture na nandoon yung Diskaya. Pero bakit daw si Cayetano ang iimbestigahan? Alam nyo naman di ba, may flood control sa Metro Manila. Ibig ko sabihin, maraming binabaha doon, sobra-sobra. Pero anong iimbestigahan nila? Davao City. Parang ganun din dito, mga kapatid. Panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Galing sa Balitang Pinoy TV. Ano to? Grabe naman, siya kan lahat. Kakapasok lang may tumakas daw. Sino yung tumakas? Contrib nyo na may kasamang reaction video at opinion. Don Mar TV. Eto na, simula na po natin. Di ba, sino nga ba yung may picture kasama yung mga Diskaya? Hindi ba si Senator Ping Lacson? Patay. Pero ako imbestigahan, hindi siya. Dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice-Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice-Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya. Sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Pero ang tapang ni ni Erwin Tulfo Ayan na mga kapatid, contrib nyo na may kasamang reaction video. Palike naman po ng ating video dyan. Maraming salamat, simula na po natin ito. Eto na nga, grabe. Ang gulo-gulo ng Monday na impeachment trial ngayon. I think it's day 7. Grabe guys, nagkagulo doon sa Senado. Intro pa lang, grabe na ang debate. Grabe na ang dalakdakan doon itong si Senator Alan Peter Cayetano nagsalita rin sa kanyang social media. Ipapakita natin yan grabe rin. Si Erwin Tulfo, uminit. Wala namang point. Nagsalita rin si Robin Padilla patungkol doon sa... Uminit. Uminit ang ulo ni Erwin Tulfo pero walang point. Fake news na ginawa sa kanya. Di ba? Ito yung panuuri natin kasi maganda po ang mga maiinit na talakayan. Dito yes. Panggigipit dito sa mga senator judges. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like muna, paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Malaking bagay po yung like kaya palambing lang po. Palike naman ang ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Kung bago ka pa lang dito, subscribe na po kayo. Okay? So eto, without further ado, ayan, unahin muna natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Play! Ayan na. Praise God, magandang tanghali sa inyong lahat. Kamusta po? Monday, 2 o'clock magsa-start po yung impeachment trial. Napaka-importante ng araw na to. As we always tell you, rules are rules. The Constitution is the Constitution. May technical rules because it's part of due process. So pag-uusapan po ngayon yung money laundering, yung Anti-Money Laundering Council, yung BIR at saka yung bank accounts, no? So, just to refresh your memory and to tell everyone na mag-ingat kayo magtanong kasi sa mga panahon ngayon, bawal ata magtanong, no? So, let's start by praising God for a new week. Again, the biblical principle. Bawal magtanong, itatanong natin, yan ang ating anihin. Why are we fighting? Why are we struggling? Why are we asking for the truth, katotohanan? Why are we fighting for the Constitution? Bakit natin nilalabanan yung korupsyon? Kasi kung anong tanim natin ngayon, yan ang klaseng Pilipinas 5 years, 10 years, 20 years from now. So, unahin ko yung bawal magtanong. So, a few days ago, ang topic dito sa Senate nung Wednesday sa impeachment court is kung i-grant yung subpoena para sa anti-money laundering, BIR at sa mga bangko kahit na 20 years, kahit na nung hindi pa Vice President. So, Parang ang labo naman kasi nun. Dapat yung pagka-Vice President lang. O sabihin na natin pagka-mayor. Pucha, grabe naman yung... Pucha, ba't kay BP Sara lang? vlog ko, gumamit lang ako ng example. Sabi ko, example, si Senator Lacson, tumaas ang salin. Si Senator Erwin, tumaas. So, just because tumaas, ibig ba sabihin, pwede mo nang pakuha yung BIR, yung AMLA, at saka yung bank accounts. Diba? I was giving an example. I wasn't saying there is anything wrong. I was taking an example kay Senator Erwin na may broadcast journalist na nagsabing, hindi daw ganun kalaki kung sa media lang. So, sinabi nga niya, real estate. O kung real yung real estate nilang dalawa, good. Hindi yun yung tanong ko Ang tanong ko, would it be fair to them na without any more allegations, sabihin lang bakit tumaas ng ganon,
kukunin Tama. mo na yung AMLA, yung checking the sound lang po, yung AMLA Dapat kasi halos lahat, no? Dapat lahat buksan, hindi lang kay Bibi Sara. na BIR and everything. Pero yun nga, meltdown na no? Pero huwag kayong mag-alala po sa akin. Prayers lang po kasi kailangan ituloy natin ang laban. Correct. So today, ang news, sinabi ng DPWH Secretary Vince Dizon, verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because 3 beses niya na sinabi sa akin na verify nila at walang ghost sa Taguig. So nung nung nangyari to, wala pa siya sa DPWH if I'm not mistaken. When he was in the DPWH na, budget hearing dito, sinabi ko, Sec Vince, ba't hindi mo pakuha sa cellphone lang? Picture lahat ng project. Simulan mo sa 2025, 24, 23, pabalik. Para kung sa cellphone pa lang bayad na, pero walang project, ghost na yon. Umuo siya. Pagdating sa floor, pinalo up ko, tinignan niya yung makasama niya, pinagawa niyo na ba? Hindi pa daw. Pero sa Taguig, ginawa na. So nung nagbisita siya, tinanong ko pa ulit, kasi nagtanong staff niya, Sir, anong magagandang projects? So binigay namin. Tapos sabi ko, anong bibisitahin niya? Pareho kayo, sir, gusto niyang bisitahin yung mga projects na either na-stall o may problema kasi nandito siya para ayusin. That's why I admire him. Because he's a Mr. Go Get It, Mr. Fix It. Pero nagtataka ako ngayon, nung sinabi ni Senator Ping na may ghost, biglang, I will verify. Oh! Samantalang binerify na nila. Oh! Biglang I will verify. Dapat pag may ganyan, may ghost. Hindi, wala akong ghost, binerify na namin. Dapat ganun eh. Pero wow, i-verify ulit. Mamagic yan, magkakaroon na ng ghost. Tuloy tayo, tuloy. Sinabing wala. Ganon din ang NBI. Confidential ang verification, pero tuwing punta kasi nila, whether it's the Purok leader, the Kagawad, whether it's the church people, sinasabi, sir, may pumunta ditong NBI. This was last year. So, wag po kayong magulat. Talagang pag nagtanong ka pala ngayon, talagang yan ang isosoli at ibabalik sa inyo. So, marami akong didiscuss sa inyo. Kasama din po yung 10K, kasama po yung nangyayari, yung mga Uy, pati 10K ah. Wow ah. Gusto ko yan, Alan Peter Cayetano ah. political prisoners na nangyayari, and why it's so illogical that I will fight for the truth and for the Blue Ribbon hearing, tapos meron pala kaming problema sa sarili naming bakuran. So, Correct. sa mga taga SEA Games, or most of you are Maganda volunteers, yan, maganda, you did a maganda. great job. Pasensya na kayo kung nadadamay kayo. Sa mga taga Taguig, sa mga lumaban para mapaganda Taguig, wala nang baha sa Taguig ngayon, konting ulan. All over the Philippines, all over Metro Manila, baha-baha na. Pero sa atin, awan ng Diyos. Wow. Maayos. Nice, Pero, nice. tayo Sa atin naman okay lang naman binabaha. Huwag lang yung sobrang taas ng baha. Halimbawa, yung lugar na yan, dati hindi naman binabaha yan. Dapat maging ganun din. O kaya konting baha lang. Yung hindi nakakaabala. Ngayon kasi putya hanggang mga bewang. Lagpas-lagpas. ang iimbestigahan nila. Meron daw Vizcaya projects, meron din po sa Baguio City, meron din sa Pasig, sa buong Metro Manila. Kasi bangag yung administrasyon eh. Pero bukod tangi, di ba, sino nga ba yung may picture kasama yung mga Vizcaya? Hindi ba si Senator Ping Lacson? Patay. Pero, Si Alan Peter Cayetano ang iimbestigahan kahit yung may picture yung Ping Lacson. ako iimbestigahan, hindi siya. Oo But nga welcome to naman. Blue Ribbon Committee. Oh, ganun yun, nakakatawa talaga, di ba? Si Lacson, may picture kay Diskaya, Oh. pero si Cayetano ang imbestigahan. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, binabaha sa Manila, pero ang imbestigahan Davao City. Oo, may binabaha pa rin sa Davao City. Pero hindi naman talaga nakakaabala ng lubos, di ba? Kumbaga hanggang tuhod. Ewan ko lang kung may hanggang bewang, siguro kung ang equivalent nun sa Metro Manila hanggang ulo. Kumbaga, ang sa atin dito yung nababawasan. Di ba? Halimbawa, baha dito dati hanggang ulo, pero ngayon hanggang bewang na lang o kaya hanggang tuhod na lang kasi may flood control. Unti-unti. Kaso mga kapatid, sa Metro Manila halos sagad-sagad na mga baha dyan. Ang iniimbestigahan Davao City. Saka yung Dolomite Beach. Di ba? Ang mga korap, ang dami doon sa House of Representatives, Mm-mm. pero ang unang kinulong nila, yung lumalaban sa korupsyon. Kaya nga. Si Mike Defensor at si Marcoleta. Marcoleta. Ganyan po nakakatawa. Sobra, ang administrasyon na ito. Especially if it's led by Senator Kiko Pangilinan kasi hindi naman siya senator nung 22 to 25. Unlike Senator Ping, hindi nga siya senator pero may magwi-witness tungkol dun sa perang nakuha at tungkol sa eleksyon. Si Senator Erwin naman, kasi 3-in-1 o 4-in-1 siya. Yung mga nag-donate sa kanya na contractor, yung contractor nila dun sa party list nila, tapos yung sa bibig niya mismo nanggagaling yung bentahan ng project. So marami po, marami. So hindi bentahan pwedeng ng yung dalawa project. mag-lead ng investigasyon kasi kasama din sila. So, isabay-sabay na natin kung gusto. But don't single people out. But hindi ko Tama, tinatalikuran. Gusto nyong imbestigahan from the start, sinabi ko, imbestigahan nyo lahat.
God bless you. Panurin niyo po mamaya ang impeachment proceedings. Ayan, so yun po ang mainit na press back ni Senator Alan Peter Cayetano kasi sa previous na vlog natin, no, kung sa mga hindi pa nakakita sa previous vlog natin before this video, nagpa-interview itong si Ping Lacson. Okay? At hugas kamay doon si Ping Lacson. Oh! Itong video na ito yung press back ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo naman kasi wala naman umaamin. Halimbawa, nagnakaw ka. Karamihan dyan, di naman umaamin na ninakaw nila eh. Diba? Kaya halimbawa, tanungin mo kung nagnakaw ng bilyon, aamin. Oo, ninakaw ko yung bilyon. Nagawa ko lang naman yun kasi gipit ako, wala akong makain. Bilyon ninakaw? Bilyonaryo ka na? Nagnanakaw ka pa ng bilyon? Wow, heavy. Anong gagawin mo sa pera? Iniipon mo ba yan para iakyat sa langit? King ina. Okay, ito naman mga kapatid, no? Total, usapang langit naman din, no? May gusto lang akong kumakati sa utak ko, no? Salamat hanggang sa aabot sa mga nanonood dyan. Palike naman po ng ating video. Dahil nga humihina ng ating video, ewan ko kung anong nangyari sa algorithm, sa inyong mga tulong. Hindi naman tayo sumusweldo na ngayon. Ang liit ng views natin. Nandiyan po ang ating GCash. Nasa description po yan. Maraming salamat sa mga sumusuporta at sa susuporta pa lang po. No? At least di ako nagnanakaw. Dinaan sa joke, no? Ayun nga, no? Isipin nyo na lang ito, no? Halimbawa ikaw ay kumakampi sa masama. Alam mo nang masama yung kinakampihan mo. Alam mo nang galing yan sa kaban ng bayan. Alam mo nang mapaparusahan ka ng Panginoon pagdating ng balang araw. Pero mas pinili mo pa rin yon para guminhawa ka dito sa mundong ibabaw. No? Wala ka nang pakialam. Basta, tsaka ko na lang iisipin siguro yung paghingi ng tawad. Ang importante sa akin ngayon, paldo. Ngayon, halimbawa, bayaran ka, halimbawa lang, no? Bayaran ka, makatanggap ka ng mga bayaran, binabayaran ka, tapos, sige, murahin mo si ganito, murahin mo si Duterte, murahin mo si Vice President, sabihin mo, ganito si Vice President, basahin nyo lahat ng script, halimbawa lang, alam mo nang masama, ginagawa mo pa, nakaka-apekto yung ginagawa mo dahil bilyon-bilyon yung mga nananakaw dyan, alam mo nang bilyon ng mga nananakaw dyan, diyan ka pa rin. Ngayon, paano na lang kung ikaw ay biglang binawian ng buhay? Ngayon, ang tanong, saan ka pupulutin? Nasa Diyos pa rin po ang kasagutan. Ang Panginoon naman talagang mapagpatawad. Pero sabi din sa Biblia mayroon daw mga kasalanang mortal naman tawag dun, yung hindi mapapatawad. Hindi ko alam kung ano pa yung mga yon, no? Pero syempre, habang nasa mundong ibabaw ho tayo, gumawa tayo ng mga mabubuti. Mas okay na po yung mga ganitong vlogger na lang kami. Wala Dati nahiya ako dahil ang hina ng views, pero ganun siguro talaga. Dahil pinalitan natin ang channel, pero magtutuloy-tuloy pa rin po tayo sa tulong po ninyo. Maraming salamat sa lahat ng susuporta. And break it down.